Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual fund, insurance at real estate, naikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Magandang umaga mga kapuso, and welcome muli sa isa na namang Saturday morning na punong-puno ng information dito sa paborito niyong programa, ang Pesos and Cents. Today, pag-uusapan natin ang isang bagay na dapat maingat nating gagawin, ang pag-utang. Sa totoo lang, lahat naman tayo uutang at some point at may tamang pag-utang. Uutang para bumili ng bahay, bumili ng kotse, o palaguin ng negosyo. Pero may mali ring pag-utang. Ang pag-utang para sa luho. And mali yan because bad things can happen when you let your debt get out of control. Ang debt ay ang halaga ng pera that we owe businesses or financial institutions sa pamamagitan ng loans or credit. Kasama dito ang iba't ibang klase na paghiram tulad ng housing loan, car loan, SSS loan, o credit cards. Pati mga 0% installment credit, tinuturing na debt basta may balance pa ito. Alam nyo, ang isang napansin ko sa mga Pilipino, napakahilig nating mangutang. Kahit na hindi naman talaga natin kailangan yung pera, pero kung may opportunity na mangutang, more often than not, we grab it. Isang magandang halimbawa ay ang SSS Salary Loan Benefit. I'm sure marami sa ating nakarinig na mula sa ating mga office mates or kaibigan na gamitin ang SSS loan. Sayang! Kaya tuloy, ang dami kong alam, naglo-loan mula sa SSS para lang magbakasyon, mag-shopping, o bumili ng latest gadgets. Oo nga, mas mababa ang interest rates nito at napaka-convenient pa dahil via salary deduction ng payment. But interest is still interest. While interest is good for you when you earn it, maaari itong makasama kapag ikaw na ang nagbabayad. Kung pwede kang gawing multi-millionaire ng compound interest sa mga investments, pwede ka ring mabankrupt kung hindi ka mag-ingat. Yan ang tinatawag na negative side ng compound interest. Halimbawa, birthday mo, so syempre, gusto mong bigyan ng regalo ang sarili mo. Gusto mo yung bagong iPad na worth 25,000 pesos. Timing na timing pa. May promo ang credit card mo kaya 0.75% interest lang per month. 12 months to pay pa. Lumalabas tuloy na 2,270.83 pesos per month lang ang babayaran kaya nag-avail ka. Sinarge mo yung iPad to your credit card. The following month, habang nakasakay ka sa MRT, nawala iPad mo. Sa sobrang pagka-depress mo, hindi mo na nakuhang bayaran pa ang monthly installment ng iPad. Naging delinquent payer ka sa credit card mo. Now, your credit card company will charge you 3.5% monthly interest plus 6% late charges on your outstanding balance. Kino-compound ito monthly. After 12 months, ang dapat na 25,000 pesos na binayaran mo para sa iPad, lumaki na ng lumaki to over 50,000 pesos. That's over 100% growth in just 12 months. Nakakatakot isipin, di ba? Ngayon, hindi naman namin sinasabing masama ang mangutang. In fact, for big investments gaya ng pagbili ng bahay, lupa, o para palaguin ng negosyo, healthy pa nga ang umutang. Dahil imbis na magbayad ka ng malaki upfront, mapapaikot mo pa ang pera mo. At hopefully, ang kikitain nito ay mas malaki pa kaysa sa kailangan mong bayaran ng interest. Pero para sa mga personal na expenses gaya ng traveling, shopping, iwasan na ang pag-utang. Magandang umaga, welcome back to Pesos and Cents. Now today, pinag-uusapan natin yung pag-utang. And syempre, hindi tayo pwedeng mag-usap tungkol sa pag-utang na hindi papasok sa credit cards. So today, kasama natin ang isa kong kaibigan, si David Fabros, at pag-uusapan natin yung kanyang naging karanasan noong siya ay medyo nabaon sa utang. I'm a full-time professional photographer. My work is mostly in advertising, portraiture. 6 years na. And I'm based here in Manila, but I get to travel a lot because of my photography. Napag-usapan natin dati na medyo napunta tayo sa isang hindi magandang situation when it came to yung credit cards natin. Kasi ako yung taong hindi talaga sanay na may utang. Kahit anong liit pa niyan. No? And there was a time na, syempre, dahil sa trabaho mo, ang daming kabi-kabila yung offer sa'yo ng mga credit card companies. So ako naman, maganda yan, kuha ko.
So until naging 5 na yung credit cards ko. Kapag kumuha ka ng isang credit card, kailangan may responsibility na kasama yun. Yun ang hindi ko pa alam before I spoke to you or before I read about it. I would use my credit card like it's money. Ang hindi ko na-realize, it's money that I haven't earned yet. Hindi utang ang tingin ko. Ang tingin ko parang, mababayaran ko rin yan. Parang in advance ko lang ng konti. Ano. Doon ko siya na-charge ang airfare ko, hotels, lahat ng expenses ko pag nasa abroad ako. So, syempre may currency adjustment yun, and all that. So, ang laki nung, na-accumulate na charges. So, pagdating ko ng Pilipinas, ang iniisip ko kasi, okay lang yan, I have the whole year, sa travel ko lang naman ginamit eh. I have the whole year to pay for it. Ang masama niyan, hindi ko plinanong mabuti ang pagbabayad. Hindi ako dapat umutang na hindi ko talaga kayang bayaran in the period of time na dapat kong mabayaran. So, anong nangyari? Hindi naman minimum na, pero lagi ako maliit lang ibinabayad ko sa credit cards month after month. Hindi ko kasi napapansin eh. So, nagko-compound yung interest na lumalaki. Lumalaki lang na lumalaki. Hanggang sa point na, actual expense ko, ito lang, yung interest niya, ganyan. What amounts we're talking about here? Lalo na no end na medyo naging unmanageable na siya talaga. The biggest debt I incurred was about 300,000. Malaking-malaki na yun for me. As a photographer, medyo erratic din yung kita natin. I guess maybe some months mas malakas, some months medyo mahina. There are good months and bad months. And meanwhile, yung credit card bills mo, they're constantly just growing. Coupled with the fact na, that expenses don't really go away. 300,000 yung inabot yung bill. Pero of that 300,000, siguro mga less than 100,000 lang yung talagang ginastos ko. No? Kasi I understand, yung my last charge slip from that card was 2009. Hindi ko na ginamit yung card ko, pero parang lumalaki yung bill. That's when I called you and I said, ano bang magandang gawin dito sa ganitong situation? Kasi pinipilit ko na lakihan yung bayad ko every month, pero nandun na ako sa point na parang hindi na kaya nung monthly income ko, na yung inaalat ko, na mabayaran ko yung principal. Ang nangyayari, lumalaki yung balance ko. Nangihinayang ako. Money that I could be spending in putting in savings, for example, or spending in stocks or other things that I need, napupunta sa utang. Yun ang masakit. Ngayon nakita natin kung paano napunta si David sa sitwasyon na yon. Pagbalik, pag-uusapan naman natin kung paano siya nakalabas. Kaya tutok lang kayo sa Pesos and Cents. Tumakbo ka kasi sa ganyang klase sitwasyon, para kang nagnakaw, di ba?